Magandang umaga mga kapuntos at sa umagang ito may tampok akong episode para sa inyo. Ito ay pagribat doon sa isang mangangaral sa Badista kung saan ay nagreklamo siya, no? Malaki ang kanyang reklamo dahil doon sa ginagamit ng CFD yung kanilang paboritong Latina Vulgata sa Lucas 6, no? Kung saan is may sinasabi doon na si Jesus may batok sa mga Sabadista. Kung tatagalogin natin yon, si Kristo kinontra ang mga Sabadista. Matindi ang kanyang galit doon sa naturang video dahil mismo sa video is mukha yatang sila ang tinitira. Naramdaman siguro niya yon. Kaya ang ating topic ngayong umagang ito is mali ba ang sinasabi ng Cebuano version ng Latina Vulgata kung saan sa Lucas 6 ay sinasabing kinalaban ni Kristo ang mga Sabadista. At yan ang ating itatampok sa umagang ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please don't forget po to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya sa lahat po ng mga nanonood dyan, Katoliko man o hindi, very welcome po kayo rito. At kung meron kayong gustong i-topic natin dito sa Straight to the Point, paki-comment lang po sa comment section natin kung saan malalaman ko kung alin doon na mapipili ko na i-topic dito sa ating episode sa Straight to the Point. Straight to the point. So ngayong umagang ito yung topic natin na may kinalaman dito sa Lucas 6 ng Latina Vulgata. Abangan po ninyo mamayang tanghali po. Mayroon po tayong another episode at live po yan. Dito lamang po sa Straight to the Point. Straight to the Kaya point. wala natin patagalin, natin na po simula ng ating topic sa umagang ito. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Okay, so narito na ang ating tampok ngayon. Ito ay Bisaya. Tatagalogin ko lang para mas lalong maintindihan ng mga nanunood. Narito. Ara ang gigamit na libro nga Biblia sa mga CFD sa pagpangilad sa mga tao. No, si Florian P. Hilot, ayun siya. Ito daw yung Biblia na ginagamit ng mga CFD para ipanloko sa mga tao. Ganun ba yun? Yan ba yung Biblia ang ginagamit para ipanloko sa mga tao? Bakit ang daming kopya nyo yan? Ha? Nakapagtataka, yan daw librong yan ay ginagamit daw sa panloloko sa kapwa-tao. Bakit nyo ginagamit? Ibig sabihin, nanloloko rin pala kayo. Ginagamit nila ang Biblia. Actually, ang dami nilang kopya niyan eh. Nagre-reproduce sila. Kalain mo, ang daming kopya. Wala namang benta niya sa tindahan. Nagre-reproduce ang mga Seventh-day Adventist. Nagre-reproduce sila. Tapos sasabihin nyo, ginagamit niya para panloko sa mga tao. Ba't kayo nagre-reproduce? Naku, naroon ba namang klaseng utak meron tong taong to? O, tuloy natin yung sinabi niya rito. Si Ara si Jesus may batok sa mga Sabadista. Gamit din siya Vulgata Latina. Si Jesus may batok sa mga Sabadista. Pangutana, kana bang imong bagisan og pula? Kinsa may nagsulat ana? Ang mga Romano Katoliko o ang mga Hudyo? O niya, ang tanong niya, yung hinighlighten ba, sino daw naglagay nun? Ang Romano Katoliko ba o ang mga Hudyo? Ito ang sagot. Ang naglagay noon ay yung author ng mismong Biblia na nauunawaan ng kanyang binabasa. Sino ang naglagay noon? Di si Monsignor Manuel Yap. Kasi yung Lucas 6, yun naman talaga ang tinutukoy eh. Basahin natin na. Kung hindi ba totoo na kinontra ni Kristo ang mga Sabadista ayon sa Lucas 6? Wait lang muna. Dalawa pala ito eh, kaya pala doble ano. So, basahin muna natin yung sinasabi sa Lucas 6. Ito, Lucas 6, ito sinasabi, yan o. Ganyan nyo ha, simulan basa. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo. Kinusko sa kanilang mga kamay at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Sabadista. Ha? Wait lang.
tanong ng ilang Pariseo. Pero tanong, yang mga Pariseyong ba yan, Sabadista o Dominguista? Tingin nyo. Ha? Kasi, yung author na nagre-reklamo yung mismo may-ari ng video, sinasabi daw na ang Katoliko lang ang naglagay. Bakit? Mali ba ang pagkakalagay? Tingnan nyo ha, bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Sabadista. Adi tuloy. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama. Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. At sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Nung isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga. Ito. So, ibig sabihin, kinontra ni Jesus ang sinabi nung mga Sabadista. Totoo nga. Totoo nga. Bakit? Yung mga Sabadista nagalit. Nagalit ang mga Sabadista kasi yung mga apostol kumuha ng mga trigo. Kinusko sa kanilang kamay, kinain nila. Bawal yun sa araw ng Sabat. Kaya yung mga Sabadista nagalit. Nung nagalit ang mga Sabadista, sinang-ayunan ba ni Jesus ang galit nila o kinontra sila? Kung kinontra sila ni Jesus, din tama ang sinasabi ng author na si Jesus may batok sa mga Sabadista. Anong problema mo doon? Dapat lang kabahin, malaking problema mo doon. Tuloy natin, ano? Okay, wala man na sa original copy. Sabi niya, wala sa original copy. Ganyan talaga yung mga Sabadista. Basta hindi tugma sa gusto nyo, naghahanap nyo sa original copy. Pag kayo ba nagbasa ng mga paraphrase Bible, pag kayo hinanapan ba na nasa original copy, nagbibigay ba kayo? Halimbawa, pagpalagay natin, ginagamit nila yung libro The Clear Word Bible, kung saan sa Revelation 1:10 may nakalagay doon na Sabat. Ginagamit nila yon to prove their claim na yun nga ay Saturday. Ang tanong ngayon, yung bang nakalagay doon na Sabat nasa original copy? Wala naman yon. Ba't yung ginagamit? Ito pa, Contemporary English Version. Doon sa Acts 17:3 yata yon. May nakalagay doon na worship. Ang tanong, nasa original copy ba yon? Naalala ko dati yung banggaan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Giliar Pacanya. Bakit? Si Giliar Pacanya kasi nagalit nung gumamit si Father Darwin nung The Message Bible na sa Acts 20 verse 7, we met on Sunday to worship. Sabi niya, wala sa original. Pero bumabasa ng Contemporary English Version, tinanong siya ni Father, nasa original din ba yan? Tumawa lang si Giliar Pacanya. Ba't kayo ganyan, mga sabadingding kayo, ha? Kayo ganyan. Kung hindi pabor sa inyo, hahanapan nyo sa original copy. Pag kayo nagbasa ba, nagtingin ba kanya sa original copy? Binabasa nyo yung Contemporary English Version, Acts 17:3, kung saan si Apostol Pablo ay nagwi-worship doon sa loob ng sinagoga. Ang tanong, yung salitang worship, nasa original copy rin ba? O ba't nyo ginagamit? Ano? Kung mali pala yung ginagawa namin, ba't nyo ginagawa? Di malaki problema na sa Sabadistang ito. Tuloy natin. Nakanang si Jesus may batok sa mga Sabadista. Mo ni inyong pagpangilad sa mga tao. Ay, pangilad daw. Dili na pangilad, oy.
kung pangilad pa na dapat inigbasa nimo sa mga bersikulo, dapat unta wala mi batok si Hesus. Hining batok man gyud tinuod. Yan daw ay panluloko, sabi nung yung sa badingding na manlulokong yon. Panluloko daw yon. Kung babasahin mo naman talaga Lucas 6:1 hanggang 5, talaga naman kinontra ni Kristo ang mga Sabadista. Bakit? Ang mga apostol ay kumuha ng mga trigo. Kinuskus sa kanilang, basahin natin ulit ha. Tingnan mo itong sinungaling na Sabadistang ito. Tingnan nyo ha. Kinontra ba ni Jesus sa mga Sabadista? Basahin natin dito ulit yung sa ating simulan sa Lucas 6:1. Sabi ganito, isang araw ng pamamahinga o araw ng Sabat, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo. Kinusko sa kanila mga kamay at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng araw ng kautusan ng mapamahinga? Oh. Ang tanong, pinagalitan ba sila? Ha? Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng Sabat? So yung mga apostol dito pinagbibintangan na gumagawa ng ipinagbabawal sa araw ng Sabat. May ginawa sila na ipinagbabawal sa araw ng Sabat. Yun ang tanong sa kanila ng mga Sabadista. Ngayon, anong nangyari? Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. At sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng Sabat. Ating ituloy. Noong isa pang araw ng mamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Itong mga eksena ito'y napanood ko sa sa The Chosen kaya mas lalong naiintindihan ko ito Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Ito ay mga Sabadista ito. Na magkaroon ng may pararatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya magpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, halika, tumayo ka rito. Mapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, tatanungin ko kayo, alin bang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng Sabat? Ang magligtas ng buhay? Ang pumatay? Tiningnan niya isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat na nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Sabadista. Nagalit sila. Ang mga Pariseo. Ano ba ang mga Pariseo? Sabadista ba ito o Dominguista? Ito ay mga Sabadista. At pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Nang panahong yon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siya ng nalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad mula sa kanila ay pumili siya ng 12 at tinawag niya mga apostol. Ang tanong, kinontra ba ni Jesus yung mga Sabadista doon? Kinontra niya. So, tanong, nakigbatok ba si Jesus sa mga Sabadista? The answer is yes. Ba't ka kumukontra? Yung taong talaga ito, ribat-ribat, mali naman ang ribat. Tuloy natin. Nung unang panahon, ang simbag yun sa Sabado ay Domingo. Muna klaro nga pagkaistorya. Pero dili tanan Sabadista kabatok ni Kristo.
Nung unang panahon, biglang ng Tagalog, ang pagsimba ay araw ng Sabado. Walang Dominguista noon. Sabi niya, ay wala naman akong tutol doon. Pero hindi ako naniniwala na walang nangili ng linggo. Meron. Ito yung basahin ito yung basahin. Nasa Levitico yata yun eh. Double check ko lang kung tama ba o mali. Levitico 23:9 ba yun? Hindi. 23:39 ba yun kung hindi ako nagkakamali? Ha? O kaya 29, 23:29. Ako ba nabasa yung yung sa ika-una, 40. Hindi to 40 pala. Ito ay saan ko pa nabasa yun, yung una at kawalong araw. Double check ko lang muna ha. Nasa Levitico 23 yun eh. 29 ba yun? Hindi ako nagkakamali. Adili. Saan ko ba nabasa yun? Yung yung una at ika-8 araw. Ito ba yun? 23. Teka, double check ko lang muna ha. Yung una at ika-8 araw. Kalimutan ko yung talatang yun lang ha. Ika-8 araw. Unang atong i-search rin ang unang adlaw. Dito yun eh, nakalimutan ko lang yung talata eh. Ito, tingnan natin. 23:7 ng eto. Sabi sa 23:7, yan. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Meron. Ano pa? 23:35. Ano sabi rito? Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. Meron din pala. Ito pa. 23:39. Ito pala yon. Sa 15 araw ng ika-7 buwan pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para sa Panginoon. Huwag kayong magtrabaho sa una at ika-8 araw. Kung babasahin niyan sa Bisaya, yung 23:39, na ito ang pagkakasabi. Ang unang adlaw o ang ika-8 mo ay adlaw sa hingpit nga pagpahulay. Kita ninyo? Straight to the point. Hingpit nga pagpahulay. Ba't nagrereklamo itong Sabadista niya? Sabi niya, noong unang panahon, walang Dominguista. Sabado lang. Ano masabi mo dyan? Ang unang adlaw kay kawalo, maoy mga adlaw sa hingpit nga pagpahulay. Ingon ka, walay una. Pagkabut-buton. Pagkabakakon. Pagkabakakon sa Sabadista, no? Ituloy natin, ano? Ang mga Maria o mga Apostolis, mga Sabado, mangyapon to ilang simba. Ang Maria, mga Apostolis, Sabado ang simba, pataka ka man lang diya. Ang mga Maria daw, mga Apostoles, Sabado daw ang pagsamba. Mali! Hindi Sabado pagsamba nila. Wala nga silang pagtitipon sa Sabado eh. Tingnan na. Wala silang pagtitipon sa Sabado. Sinungaling ka talaga. Tingnan niyo ha. Basahin mo natin sa 1:20 versikulo 1. Tingnan niyo ha. Sinungaling tong taong to eh. 1:20 versikulo 1. Atin mo lang unahin yung sa Mateo 28:9. Ano sabi sa Mateo 28:9? Tingnan ninyo. Sabi ganito. Tagalogin natin.
Ngunit sinalubong sila, ito'y nangyari sa araw ng linggo eh. Uno. Makaraan ang araw ng Sabat. Sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Anong araw pumunta ang mga Maria? Ito'y araw ng linggo. 9. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanyang mga paa at sinamba siya. Ang tanong, anong araw siya sinamba? Sabi nung lalaki, yung mga Maria, Sabado daw sila. Kamalag-tabi, oy. Ay, Sabado. Sabado din na nila gisimba si Jesus diya, nga diliman. Oh. Yung mga tinunan, 16-17. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Anong araw yan? Anong araw yan kung hindi yan linggo? O ngayon, yung mga alagad tayo, may pagtitipon ba sila sa araw ng Sabado? 1:20 versikulo 1 mo tayo, basa tayo 21. Sabi dito, madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo. O anong araw yan? Ang mo sabihin sa akin, yan ay Sabado. Yan ay Sanlinggo. So, first Sunday yan. Yan ang nangyari sa Sunday. Kung babasahin natin yan dito sa English, early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. Sa madaling salita, ito ay nangyari sa araw ng linggo, early Sunday morning. Ngayon, ano pang nangyari? Kung atin yung ibabasahin naman, dito naman tayo sa 19, sabi ganito, kinagabihan ng araw din yon. Kinagabihan ng araw din yon. Sa English, it was late that Sunday evening. Sunday evening It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together. Oh, meron ba silang pagtitipon sa araw ng Sabado? Meron ba? Nag-gathered sila together on Sunday evening. Together behind locked doors, because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. 20. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Sabi ng mga ministro ni Manalo, sila ay nagulat. Nagulat. They were filled with joy. Nagulat. Mali talaga. 24. One of the 12 apostles or disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. Ito yung sinasabi ni Ventilasyon, absent si Tomas. 26. Ano sabi sa 26? A week later. O, di Sunday ulit. A week later. Atin mo sa Tagalog ito. Ano sabi sa Tagalog ito sa 26? Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ano daw? Muling nagkatipon. After 1 week, Sunday sila last nagtipon, and after 1 week, another Sunday, muling nagtipon. May pagtitipon ba sa Sabado? Ha? May pagtitipon ba sa Sabado? Oy, wala oy. Walang pagtitipon sa Sabado. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. O ang tanong, ang tanong dyan is, may pagtitipon ba sa araw ng Sabado? Wala. Bakit? Ang sabi sa 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kung wala pang, hindi pa natapos yung isang linggo, magtitipon ba sila? Wala, oy.
Taka lang kang tabi ko sa badingdinga ka. Hindi yan sinasabi ng Biblia. Sino kaya manloloko nito? Ha? Siya kayo nanginat sa mga tao. Agoy ni mo. Tuloy natin. Pero ang dili mo tuo kang Kristo, motoy ni batok siya ha. Pero kining titulo ha, wa ni masulat. Ara. Yan siya. Yung tumutol kay Kristo, sila yung mga may batok. Tibalikan yung sabi niya dito. Motoy ni batok siya ha. Bebe. Puntoy lang simba. Yan din na. Pero ang dili mo tuo kang Kristo, Ang hindi maniniwala kay Kristo, motoy ni batok siya ha. yon ang lumaban sa kanya. Mautoy ning batok niya. Ang tanong, sa dihang nangutlog uhay ang mga apostol, gibadlong ba si Jesus? Gituuhan ba siya? Wala. Kay wala man siya tuuwi sa mga Sabadista. Pangutana, gibatok siya o wala? Kung gibatok siya, nang tinod ang gingon na si Jesus gibatok sa mga Sabadista? Palusot pa tong taong to. Huli rin pala. So, mali talaga yung unawa nito, itong taong ito, na hindi na totoo ang sinasabi ng mga CFD sa si Jesus may batok sa mga Sabadista. Pinatunayan mo na mismo sa huling bahagi ng video mo na yung mga hindi naniwala kay Jesus, sila ang may batok sa kanya. Sila ang kumontra sa kanya. Totoo nga, si Kristo kinontra ang mga Sabadista. Kasi ang mga Sabadista kasi pinupuna yung mga apostol sa kanilang ginawa. Pinupuna nila. Si Jesus ba, kinampihan sila? O kinampihan ni Jesus yung kanyang mga alagad? Ang kinampihan ni Jesus yung kanyang mga alagad, sabi ni Kristo, huwag niyong pagbintangan ng mga taong walang kasalanan, pero sa paningin ng mga Parisiyo, nagkasalang mga apostol. Ngayon, magkakontra ba sila ni Jesus? The answer is yes. Kinontra ni Jesus yung kanilang pagpupunang ginawa sa mga apostol. Di tama nga sinasabi ng ngiding, si Jesus may batok sa mga Sabadista, mureklamo pa ka. Ayaw nagreklamo diya kay maunay tinuod na hitabo. Tinuod nga gibatok yun ni Jesus ang mga Sabadista. Wa gyud kay mabasa nga si Jesus may batok sa mga Dominguista. Bihira ko to, baka dito na lamang po ang aking tampok na video sa araw na ito. Maraming salamat po and bye-bye.